Babasahin natin sa verses 17 hanggang 22. Ganito ang sabi. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya. At pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan." At si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya at sinabi, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Tumayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin." Pinamagatan ko ang ating paksa ngayong gabi, tinimbang ka, ngunit kulang. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na ngayon po ay bukas sa aming mga mata. Nawa po, bukas din po ang aming mga puso para sa pagtanggap ng inyong mga salita at handa ang aming mga paa, kamay, isip, buong katawan at pagkatao dahil sa gawa ang nais niyong ipahayag sa amin ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pinamagatan ko itong tinimbang ka, ngunit kulang. Hindi dahil nakuha ko ang pamagat na ito sa pelikula ni Christopher De Leon at ni Nora Honor. Ang salitang ito, ang pangungusap na ito, ay alam nating hango ito sa Biblia, sa Daniel chapter 5. Isang haring napakasama, isang haring napakayaman, napakabantog, at makapangyarihan, magagawa niya lahat ng bagay, ngunit ginagawa niya lahat ng kasamaan. Bagamat nasa kanya ang lahat ng pagkakataon na makatulong sa mga mahihirap, na makatulong sa mga tao at maging sa mga ibang bansa, ngunit hindi na ginamit, bagkus ginamit pa niya mga gamit ng templo ng Diyos para kanyang hamakin. Ginawa niyang inuman ng alak ang mga gintong kopa. Kaya dumating ang panahon na siya po'y natulan ng Diyos. At nagulat na lamang siya habang sila naglalasing kasama ng kanyang mga congressman, kanyang mga senador. Nagulat sila sapagkat sa pader may isang malaking kamay na lumabas at sinulat ang isang salitang hindi nila maintindihan. Alam nitong haring ito na may mensahe yung para sa kanya, kaya pinatawag niya ang lahat ng marunong sa panahon yun at isa si Daniel. At sinabi ni Daniel ang kahulugan ng nakasulat. Ang nakasulat ay mene tekel ofarsin. Na ibig sabihin, tinimbang ka, ngunit kulang. Kaya dumating ang hapon sa kanya at nawala siya sa kanyang trono. Ngunit ang taong ating tinalakay ngayong gabi o tatalakayin, hindi siya isang masamang tao. Mayaman din siya, makapangyarihan din siya, pero siya ay namumuhay sa isang mabuting moral. At sa kabila ng lahat ng ito, siya ay isang relihiyoso. Alam niya ang kautusan at sinusunod niya ang kautusan. Mabuting tao ito. Ngunit, nung siya'y harapin ng Panginoon, tinimbang siya, ngunit kulang. Na ang sukatan ng mundo ng tagumpay ay ang kayamanan at kapangyarihan. Yan ang sukatan ng mundo.
Pero kaiba ang taong ito sapagkat nakita niya na ang kanyang kayamanan, ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat upang bigyan siya ng kanyang kakulangan ng timbang. Para sa kanya, kailangan mayroon pa siyang gagawin. Tinimbang niya ang kanyang sarili at natuklasan niyang siya'y kulang. At dahil dito, hindi siya mapanatag. Natatakot siyang mamatay. Dahil alam niyang kulang siya ng kailangan ng lahat ng tao. At ito ay ang buhay na walang hanggan. Kayamanan para sa kanya ay hindi kasiguruhan. Relihiyon para sa kanya ay hindi rin katiyakan. Kaya ngayong gabi, ito ang layunin natin, mga kapatid. Nais kong tignan natin ang ating sarili na kung tayo titimbangin ng Diyos, tayo ba'y eksakto o kulang? Anong makukuha nating mga aral, leksyon sa taong ito na siya ay nagugulumihanan dahil nakita niyang siya ay kulang? May mga leksyon tayong makukuha sa kanyang pangungugali nung malaman niyang siya ay kulang. At ang leksyon ito ay makikita natin sa ating talatang binasa, mayroong 5. Una, tularan natin ang taong ito na siya ay naghahanap. Ikalawa, siya ay isang loyal. Ikatlo, siya ay mausisa. Ika-4, siya ay ligaw. Pang-5, siya ay minahal. Siya ay minahal. So, natularan natin ang kanyang paghahanap. Ang sabi sa verse 17, nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya. At pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Yun ang kanyang hinahanap. Mapaghanap ang lalaking ito. At ang hinahanap niya ay alam niyang kulang sa kanyang buhay, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Kung ating pag-aaralan ng tao ito, ang sabi sa Matthew chapter 19, verse 22, siya isang binata. Binata, ngunit napakayaman. Sobrang yaman niya. At ang sabi sa Lucas 18, siya isang pinuno. Isa siyang leader. May mga tao siya. May pinamamahalaan siya. May kapangyarihan siya. May otoridad siya. Kaya sa kabuuan, siya ay isang taong matagumpay sa kanyang buhay. Ngunit, sa kabila ng kanyang katayuan, na kumpleto siya sa mga material, sa pangalan, sa kabantugan, hinanap niya ang kanyang kulang. Hinanap niya ang kanyang kulang. At hindi siya nagkamaling hanapin ang kanyang kulang sapagkat doon siya nagpunta kay Jesus. Nabalitaan niya, nakita niya kung paanong magturo ang Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos at kung sino ang magmamana ng totoong buhay na walang hanggan. Nakita niya na si Jesus ay makapangyarihan, nagpapagaling ng mga karamdaman, nagbubuhay ng patay. Gaano pa kaya ang buhay na walang hanggan kung hindi niya may bibigay? Kaya itong lalaking ito, hindi siya kontento sa kanyang yaman, hindi siya kontento sa kanyang relihiyon, hindi siya kontento sa kanyang kapangyarihan. Wala rito ang kanyang katiyakan. At nakita niya na kay Jesus lamang niya matatagpuan. Kaya nga, ikalawa, hinanap niya ito na nagmamadali. So nakita natin, hinanap niya ang kanyang kulang. Ikalawa, hinanap niya ito na nagmamadali. Abay, nagmamadali, kahanga-hanga ito. Nangungusap ito sa mga binata ngayon. O sa mga bata pa. Pag sinabing mga bata, hindi na mahulugan maliit, at hindi na mahulugan matanda na, kundi lahat tayo ay mga bata pa sa panahon
At kailangan natin bagay nito. Now, hangaan natin ang taong ito. Kung kayo, natimbang nyo ang inyong sarili na may kulang sa inyo, ay dapat din hanapin ninyo. Tularan natin ang kahangahangang ugali ng taong ito na nagmamadali siyang hanapin ang kanyang kulang. Anong kulang niya? Verse 17. Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Yun ang kanyang alam na kulang. Kayamanan, mayroon siya. Kabantugan, mayroon siya. Kapangyarihan, mayroon siya. Relihiyon, mayroon siya. Pero buhay na walang hanggan, wala pa siya. Kaya takot siyang mamatay. Takot siyang mamatay dahil sa oras na mamatay siya, mawawala siya. Kayo ba nakahanda ng mamatay? Lahat ba tayo rito ay nakahanda ng mamatay? Marahil sinasabi natin, sino natatakot mamatay? Pero aminin natin, walang sino mang tao hindi natatakot sa kamatayan. At dahil natatakot ang lalaking ito, tumakbo siya, papalapit sa Panginoon, nagmamadali siya, at lumuhod siya. Lumuhod siya dahil nais niya makatiyak na siya sasagutin ng Panginoon kung anong dapat niyang gawin upang magmana ng buhay na wala hanggan. Sana yun din ang ating attitude. Na hinahanap natin kung ano yung kulang sa buhay natin. Ganito ba ang nakikita sa iyong sarili? Sa akin? Maring hindi ka mayaman, pero kontento ka sa buhay. Kampante ka sa buhay na okay lang. Kumikita ka, kumakain ka, may trabaho ka, pero alam mo, sa kaloob-looban mo, kulang. Mayroon kang kulang. At kailangan mong hanapin ito, magmadali ka, at wala kang ibang pupuntahan kundi ang Panginoong Jesucristo. Dahil hindi ka sigurado, kapag namatay ka, ano mangyari sa'yo? Mapupugnaw? Alam natin, kahit hindi ka nagbabasa ng Biblia, alam mong may patutunguhan ng tao sa impyerno o sa langit. Tinimbang nyo na ba ang inyong sarili? Tiyak, kulang. Ikalawa, nakita natin una, natularan natin ang kanyang paghahanap. Ngayon naman, huwag nating tularan ang kanyang pagiging tapat o ang kanyang pagiging loyal. Tingnan niyo ang sabi sa verses 19 to 20. Sabi ng Panginoon sa kanya, nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya sa guro, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan. Loyal ako dyan sa batas. Loyal ako dyan sa pagsunod sa kautusan. Kumbaga sa ating Panginoon, Panginoon, mabuting tao ko, wala akong natapakang ulo, wala akong nilakpasan o sinaktan na tao, ako'y mabuting tao, sumusunod ako sa kautusan. Huwag natin siyang tularan. Dahil katapatan sa kautusan o katapatan sa pagiging mabuting tao o loyal ka doon, hindi ito ang makapagliligtas sa iyo. Hindi. Sa isang pinuno ng sinagoga, Luke 18:18. Sa mga tuwid, kung pinuno siya ng sinagoga, sinusunod niya ang lahat ng hinihingi ng kautusan. At dahil siya pinuno doon sa isang pangangasiwan ng relihiyon, nabubuhay siya ng walang kapintasan. Mabuting tao siya. Ang kanyang moral ay napakabuti. Ito ang kanyang pinangahawakan na siya'y karapat-dapat sa kaligtasan dahil siya ay mabuting tao. Loyal siya doon sa kanyang kabutihan, loyal siya sa kanyang posisyon, loyal siya sa kanyang kayamanan. Ang sabi sa verse 20, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan. Wow! Talagang tinupad niya raw eh. Ganap yun.
naniniwala tayo dahil alam naman natin ng mga Hudyo, kabisado nila ang batas. Pero, yung kanyang loyalty doon sa kautusan, sa kanyang posisyon, sa kanyang kayamanan, ito ang nagpapalito sa kanya. Ito nagpapalito sa kanya. Taglay niya ng lahat ng bagay na pwede siyang paboran ng Diyos, napakabuti mong tao, ikaw ay isang may kapangyarihan, may otoridad, may yaman ka, pinagpapala ka. Alam mo, anak, karapat-dapat kitang bigyan ng buhay na wala hanggan. Pero alam niya, hindi. Nalilito siya sapagkat ang sabi niya sa verse 17 sa huling-huli, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? May kulang, Panginoon. Kompleto na ako ng lahat ng batayan. Ano pang kulang sa akin? Alam niyo kung ating titignan yung immediate context, nung marinig niya ang pagtuturo ng Panginoon sa verse 15, tungkol doon sa maliit na bata na kinanlong ng Panginoon, na lumalarawan sa mga taong may batang puso rin pagdating sa karya ng Diyos, siyang magmamana ng karya ng Diyos. Ang sabi sa verse 15, tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa karyaan ng Diyos na tulad ng isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon. Kaya ito, katwiran niya, ano bang kulang sa akin? Higit ako sa mga batang yan. Mayaman ako. Nagagawa kong gustong gawin. Ang mga batang yan, hindi nakakatupad sa buong kautusan. Ako, tupad na yan. Anong kulang? Ang pakiwala niya, kumpleto siya. So, ano pang kulang na dapat gawin? Ano pa? Sabi niya, ano ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Alam niyo, loyalty, pagiging tapat, ito yung nagpupuno, nakakapagpuno ng iglesia. Marami pong pumupunta, sumasamba sa iglesia dahil loyal sila. Magandang kanilang intensyon. Tapat sila sa pagdalo dahil loyal sila sa church. Namumuhay silang mabuti dahil loyal sila sa turo ng kanilang pastor. Tama yun. Kailangan lang talaga. Pero masakit, itong totoo. Ang impyerno ay mapupuno ng mga taong may mabubuting intensyon. Ang impyerno puno ng mga taong nangahawak sa loyalty. Tingnan niyo Matthew 7 verse 21 hanggang 23. Matthew 7 verse 21. Ito yung mga taong loyal. Ang sabi ng Panginoon sa mga taong ito, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa kanila. May kalooban ng Ama na dapat nilang gawin, pero loyal sila sa kanilang ginagawa. Ano yung ginagawa nila? Sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Loyal sila ron sa pangangaral. At nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Loyal sila sa pagtulong sa kapwa na may mga problema, may karamdaman. At sa inyong pangalan ay gumagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, meant to say, good works. Loyal sila doon. Kaya yun ang batayan nila na sila ay dapat iligtas ng Diyos sapagkat loyal sila sa kanilang ginagawa. Pero sabi ng Panginoon sa 23, at kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lupayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasama. So nakita nyo, loyalty in a wrong way is not good. Loyalty mo siyang panghawakan mo na ikaw ay dapat iligtas ng Diyos, yan ay mali. Pero kung ikaw iligtas na at loyal ka sa iyong ginagawa, yan ang mabuti.
Pero kung loyalty at pagmamalaki mo sa Diyos, Lord, ano pang dapat kong gawin? Konkreto na ako. Yun ay mali. Kaligtasan na hindi makukuha sa loyalty. Kaligtasan na hindi makukuha sa membership. Kaligtasan ay hindi makukuha sa pagiging laging naroon sa church, sa pagsamba, sa lahat ng gawain. Hindi. Sapagkat ang kaligtasan ay makikuha lamang kay Jesucristo sa ating Panginoon, sapagkat walang ibang pangalan sa sino na langit na ibinigay upang maligtas ang sino mang sumampalataya. Kay Kristo dapat tayo lumapit upang kunin at tanggapin ang kakulangan ng ating buhay. So una, nakita natin, tularan natin ang kanyang paghahanap, mabuti, masigasig. Pero ikalawa, huwag nating tularan ang kanyang loyalty sa kanyang ginagawa. Ikatlo, tularan natin ang kanyang pagkamausisa. Mausisa ito, mabuti yan. Ulit tayo sa ating text, Mark chapter 10, verse 17. Alam niyo, hindi siya makatulog eh. Nakikita niya na iba yung ginagawa ni Kristo. May katigakan ang lumalapit kay Kristo. Bagamat siya'y mayaman na, may impluensya, mayroon siyang kapangyarihan, at mayroon siyang magandang relihiyon. Pero hindi siya mapatahimik. Ano ang ginawa niya sa verse 17? May isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Nag-usisa siya. Nagtanong siya. Kayo ba tinanong niyo na kung anong dapat gawin? Kung paano kayo maliligtas? O sabihin niyo, tsaka na lang. Pagkahanda na ako, sa kanila ako, madali na yan. Pero ngayon ba, kayo nag-uusisa? Nasaan na ang inyong kaluluwa? Inuusisa niyo bang kayo ay tama sa timpang? No, sa kapila ng kanyang kalagayan, gusto niyang matiyak kung ano ang kanyang kulang. Kaya nag-usisa siya sa Panginoon. Tama ang kanyang nilapitan. Yung kagandahan dun hindi siya lumapit sa ibang relihiyon. Hindi siya lumapit sa mga Pharisees, sa mga Sadducees, sa mga scribes. Lumapit siyang direkta sa Panginoon. Pero hindi pala lahat ng dumidirekta sa Panginoon naliligtas. Bakit kaya? Ay malalaman natin mamaya. Unang-una, nag-usisa siya kung ano pa ang kanyang gagawin. Yun ang problema, no? Nag-uusisa siya kung ano pa ang kanyang gagawin. Mayroon siyang gagawin. Taglay ko ng kayamanan, Lord. Taglay ko na ang posisyon. Taglay ko na ang relihiyon. Ano pa ang gagawin ko? Para sa kanya kumpleto na siya. Mabait siya. Masunurin siya sa kanyang relihiyon. Sa tingin niya, matuwid na siya. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, kung ating babasahin ang Romans chapter 3, verse 23, alam niyo ba yung Romans 3:24? Sorry. Anong sabi sa Romans 3:23? Sorry. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit ano pang yaman mo, kahit ano pang pinuno ka pa ng isang relihiyon, kung ang iyong paniniwala ng iyong kaligtasan ay yung iyong paging loyal sa iyong katayuan at hindi kay Jesus, kapos. Kapos. Laglag. Laglag talaga. Para bang ikaw ay nasa kabilang pangpang at kabilang pangpang, no? Ngayon, pinipilit mong gawin ang lahat ng paraan mo na makatawid doon. Kaya, gunad ka rito, no? Simula ka sa malayo para tumakbo at tatawirin mo. Kahit anong tawid mo, laglag. Kapos palagi.
Yan ang kalagayan ng tao at sa Diyos. Sa kanyang pagsisikap, sa kanyang reliyon, sa kanyang kayamanan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga good works, lahat yan tapos. Dahil tanging si Kristo lamang ang daan, ang buhay, at ang katotohanan, walang makakaparoon sa Ama maliban kay Jesucristo. Pero mabuti yung taong ito, mausisa siya. Ano dapat kong gawin? Sabi ng Panginoon, okay, gusto mo ng good works? Nagkitiwala sa iyong gawa? Anong sabi ng Panginoon? Balikan natin ang ating text. Verse 21. Sabi, si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya at sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Kulang ka sa timbang. Isang bagay ang kulang sa iyo. Sabi ni Minito, handang-handa na ito na yung binakang ito. Handang-handa na. Pumayo ka, ipagbili mo ang lahat. Na tinignan ko yung pagbili mo lahat na maari mong pinangahawakan ng iyong loyalty, ibenta mo. At ibigay mo ang salapi sa dukha. At pagkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ang sabi ng Panginoon, ipagbili mo lahat ng iyong mga rariyan at ang kita, ipamigay mo sa dukha at sumunod ka sa akin. Now, huwag natin itong bigyan ng kahulugan sa maling extreme. Dahil marami nagtuturo na huwag kayo magmahal ng inyong mga gamit, ibenta niyan at sumunod kayo sa amin. Lahat, huwag kayong, hindi na kayo pwede mag-aral, hindi kayo pwede bumili ng ref, hindi kayo pwede bumili ng TV. Imbes na ibigay nyo, ibigay sa church. Hindi sinasabi ito ng Panginoon na ipunin mo lahat ng pera mo, ibigay mo sa iglesia. Hindi yan ang ibig sabihin. Kundi ito ay nananawagan ng tiwala at pagsunod. Trust and obey. Yun ang gusto ng Panginoon dito. Talikuran ang lahat ng iyong ginagamit na pamantayan na ikaw dapat iligtas ng Diyos sapagkat hindi ka maliligtas, kundi maging mabuti ka sa kapwa, sumunod ka sa akin, at matinto. Ang hinihingi ito ng Panginoon, once na inalis mo ang puso mo doon sa minamahal mong bagay, kailangan mo ng tamang relasyon sa Panginoon. Maraming lumalapit sa Panginoon pero hindi siya nakikipagrelasyon sa Kanya dahil mayroong hadlang. Mas mahal niya yung kanyang kasintahan, mas mahal niya yung kanyang kasalanan, mas mahal niya ang kanyang kayamanan, kaya hindi siya fully makakapag-commit sa Panginoon. Pero yun ang hinahanap ng Diyos, ibenta mo lahat yan, alisin mo lahat ang puso mo dyan. Ibig sabihin mo. At ang puso mo, bigay mo sa akin. Sumunod ka. Gusto ko ng relasyon. Mayroon siyang yaman, itong taong ito. Mayroon siyang kapangyarihan. Mayroon siyang relihiyon, pero wala siyang tamang relasyon. Mari ikaw, nasa iyo lahat, pero wala ka pang tamang relasyon kay Kristo. May kaagaw pa. Hindi mo pa kayang kumit ang puso mo kay Kristo. Yaman, kapangyarihan, at reliyon ay hindi makakatulong sa Kanya para magmana ng buhay na walang hanggan. Kundi, ang yaman, posisyon, at reliyon ang siyang humaharang na pader sa Kanya sa pagitan niya at ng kaligtasan. Hindi siya makakalusot kung nariyan ang kayamanan at kapangyarihan. Hindi siya makakalusot. Hadlang. Kailangan talaga rito ang relationship with the Lord. So nakita natin, una,
tularan natin ang kanyang paghahanap. Kalawa, huwag nating tularan ang kanyang loyalty sa kanyang sarili. At ikatlo, tularan natin ang kanyang pagkamausisa. Ngunit pang-apat, iwasan natin ang kanyang pananatiling ligaw. Bagamat tama ang kanyang paglapit sa Panginoon, bagamat tama ang kanyang narinig na aral buhat sa Panginoon, pero nanatili pa rin siyang walang kaligtasan, ligaw. Kaya hindi sapat yung nakikinig ka palagi ng preaching, hindi sapat yung dumadalo ka sa gawain o sa pagsamba, pero napakalayo ang puso mo sapagkat yung pagdalo at yung loyalty mo doon sa presence mo, sa pagsamba, hindi yan ang makapagliligtas sa'yo. Kaya nga, iwasan ang kanyang pananatiling ligaw. Tingnan niyo ang sabi. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, isang bagay ang kulang sa'yo. Kulang ka ng isang timbang. Para mapuno yan, ibenta mo lahat. At ang pera ay pamigay mo sa dukha upang magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka. Come and follow me. Ano ang ginawa nitong lalaking ito? Subalit, sa verse 22, siya'y nanlumo. Ano yung nanlumo? Yung bang talaga wala na pag-asa yung kanyang sarili, lungkot na lungkot siya, nagdaramdam siya, talagang nasaktan siya, talagang pait na pait siya. Nanlumo siya sa sinabi ito ng Panginoon. At siya'y umalis na nalulungkot. Bakit? Hindi na kayang iwanan yung salapi, hindi na kayang iwanan yung kanyang posisyon, hindi na kayang iwanan ang kanyang reliyon. Dahil yun ang kanyang batayan na dapat siyang iligtas ng Diyos. Ang sabi rito, sapagkat siya'y maraming ari-arian. Now, kailangan natin ng ari-arian. Pero, ang ari-arian, huwag natin gawing pader na harang sa iyo kaligtasan. Nanlumo siya. Pag sinabing nanlumo, talagang lungkot na lungkot siya. Ano nakita natin dito? Isang trahedya ito, mga kapatid. Isang trahedya ito, mga kaibigan. Sapagkat totoong nakatagpo niya si Jesus. Nakita niyang personal si Jesus. Nakarinig siya ng salita ni Kristo. Naturuan siya ng daan ng buhay. Patungo sa buhay na walang hanggan. And yet, mas pinili niya kumapit sa kanyang ari-arian kaysa siya sumunod kay Kristo. Sumampalataya kay Kristo. Tinalikuran niya si Jesus. Tinalikuran niya ang buhay na walang hanggan. Alam niya, kulang siya. Pero tinalikuran niya sapagkat hindi sumasang-ayon sa kondisyonis niya ang ibinibigay ng Panginoon. Alam niyo, dalawang bagay mapapansin natin doon sa kanya. Una, nanatili siyang ligaw, bagamat may malaya siyang kalooban. Kayo ba, malaya kalooban niyo? Pwede tatanggapin si Kristo? Yes! Malaya kayo dyan. Malaya kayo dyan. Malaya kang pumili sa kasalanan mo, malaya kang pumili sa pera mo, malaya kang pumili sa pamilya mo, malaya kang pumili sa mga kaibigan mo. Pero bago ka magdesisyon, ito masasabi ko sa iyo, tatanong ko sa iyo, ang mga ito ba na yung pipiliin ay katumbas sa halaga ng iyong kaluluwa? Alam niyo, kung atin titignan ang prinsipyo ng salita ng Diyos, si Lydia, jail guard, ano nangyari? Inuna niya sarili niya. Pagkatapos, anong kasunod? Ang kanyang pamilya.
Hindi mo pinoblema ang kanyang pamilya. Una niyang pinoblema ang kanyang sarili na masave. Dahil siyang gagamitin sa kanyang pamilya. Pero kung inuna mo yung pamilya, inuna mo yung hanapbuhay, inuna mo ang iyong posisyon, tinalikuran mo ang buhay. Walang kayamanan o kapangyarihan ang katumbas ng kaluluwa ng isang tao. Tingnan niyo ang sabi sa Mark 8:36. Mark 8:36. Ito ang sabi mismo ng Panginoong Jesus sa kanyang labi. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang kapwa? What does it profit a man if he gains the whole world but loses his one and only soul? Alam niyo, minsan, yung ating mga relasyong kasalanan, yun ang kinatakutan nating mawala sa atin eh. Kasi parang yun ang ating sinasandigan. Pero kailangan mo isuko buhay mo kay Kristo. Dahil kapag sinuko mo buhay kay Kristo, sinunod mo ang kalooban ni Kristo, ay yung kinatatakutan mawala sa iyo, baka makasama mo pa sa kanyang karya. Then ikalawa, yun ang una, nanatili siyang ligaw, bagamat mayroon siyang malayang kalooban. Then ikalawa, nanatili siyang ligaw hanggang sa wala ng balita sa kanya. Wala ng balita sa kanya. Pagkatapos nung umalis siya, never heard. Wala na. So, bigyan natin ng kahulugan. Bigyan natin ng observation based on sa mga taong tumatalikod sa Panginoon. Alam na natin. Possible. Nang sino ang tumatalikod sa Panginoon, alam natin kung saan siya pupunta. So una, tatlong marahil ito eh. Unang marahil, ganito. Marahil, pagkatalikod niya sa Panginoon, namuhay pa ng napakahabang taon ang binatang ito. Masaya siya kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, kasama ang kanyang kasalanan, kasama ang kanyang false security. Pero isang araw, itong katotohanan, mga kapatid, yayapusin ang kanyang katawan ng kamatayan. Dati ang araw na siya ay hihiga sa banig ng kalamdaman dahil siya'y sisingilin ng kamatayan. Lilipas ang kanyang kabataan. Malalaos ang kanyang kabantugan. Kayamanan niya at autoridad may papasa sa iba. Hindi niya na mapapakinabangan. Kaya ikalawang marahil, ngayon, nag-iisa siya sa banig ng karamdaman. Marahil. Ano nangyari sa kanya? Iniiwan siya ng mga taong nakinabang sa kanya. Ngayon, nagdadalamhati habang nagsasaya ang iba doon sa labas. Wala siyang magawa ngayon. Marahil dito na pag-isip-isip na ang usapan nila ni Jesus Christ. Marahil na pag-isip-isip niya na napakalaga ng pagkakataon yun, ngunit tinalikuran ko. Ngayon, wala na akong magagawa. Hinihintay ko na lamang ang pagputol ng aking hininga. Inalok siya ng eternal life. Pero kinalungkot niya ito. Tumalikod siya sa Panginoon. Kayo ba? Hindi ko ba iniisip yan, mga binata? Na may katapusan ng buhay mo.
O, paano masaya kayo mo? Pero wala kayong security, kulang. Kahit anong timbang, kulang. Ikatlong marahil. Marahil, sa pagpikit niya ng kanyang mga mata, dama niya ang init ng apoy ng impyerno. Dama niya. At ang sabi ng banal na kasulatan, once dumating ang judgment, wala nang pagkakataong pagsisisi. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, mga kabataan, huwag kang matulad sa Kanya. Huwag kang matulad sa Kanya. May pag-asa pa. Bata ka pa. Hanapin mo ang kulang sa iyo. Panghuli, mga kapatid. Nakita natin una, tularan natin ang Kanyang paghahanap. Huwag natin tularan ang Kanyang katapatan sa sarili. Tularan natin ang Kanyang pagkamausisa. Pero iwasan natin ang Kanyang pananatiling ligaw. Iwasan natin. Panghuli, huwag kalimutan ang bagay na Kanyang kinalimutan. Ano yun? Siya ay minahal ng Panginoon. Tingnan niyo sa verse 21. Sa 20, ang sabi niya, at sinabi sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan. At tinignan siya ng Panginoon na may pagmamahal. Tinignan siya. Kitang-kita ng lalaking ito, ng binatang ito, yung busilak at ningning ng mata ng Panginoon at ngiti sa kanyang labi na may pagmamahal sa kanya. Alam niya ito! At alam niyo, mahal kayo ng Panginoon. Alam niyo ito. Sa tuwing nakakarinig kayo ng kanyang salita, alam niyo minamahal kayo ng Panginoon. At ang sabi, si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya. Minahal siya. Huwag niyong kalimutan ito, mga kapatid. Minahal ka ng Panginoon. Nais ng lalaking ito ng buhay na walang hanggan, pero nakatuon siya sa yaman at posisyon, ayaw niyang tanggihan ang kanyang sarili at sumunod kay Jesus. Kaya dalawang bagay nakita natin dito yung pagmamahal ng Panginoon. Una, minahal siya, ngunit isang malaking trahedya para sa kanya. Alam ni Jesus ang kanyang puso. Alam ni Jesus na wala siyang hangaring sumunod at mag-commit sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung anong puso natin ngayon. Pero minamahal ka pa rin. Anong pagmamahal? Hindi natin nakita ang kanyang ngiti. Ang pagmamahal niya ganito, sa tuwing umaga, nagigising ka. Sa tuwing umaga, may gana kang kumain. Nauuhaw ka. Pagdating ng Huwebes, meron kang salitang mapapakinggan. Pagdating ng Sunday, buong maghapon, ikaw'y kasama ng mga banal. At lumalangoy tayo sa bigay ng Diyos ng kanyang salita. Isang pagmamahal ng Kristiyan. Alam ni Jesus ang puso ng lalaking ito na nakapako ang kanyang puso sa kayamanan. Pero minahal pa rin siya ni Jesus. Tinalikuran ng Panginoon. Alam niyo ba? Ayaw natin isuko yung kasalanan natin. Dahil alam natin, sinasabi natin, siguridad ko yan. Paano yan? Kung alisin ko pandaraya, paano kikita? Kung alisin ko panlalamang, paano yan? Alam ng Panginoon niya, pero minamahal ka pa rin. Dinagawa, minamahal niya ang lalaking ito tulad ng pagmamahal sa iyo.
Marahil, lagi kang dumadalo sa gawain, pero wala kang hangarin talaga na meaning kulang ka sa timba. Wala kang hangarin talaga magsisi sa iyong kasalanan. Kaya pandegorasyon mo lang ang relihiyon. Nakafocus ka pa rin sa pakinabang at hindi sa pakinabang ng iyong kaluluwa. Alam mo, malaking disgrasya ito eh. Alam mo bakit? Dahil pinahapi eh. Pero hindi mo minahal ang kanyang kalooban. Kaya nga sa ating pagtatapos ngayong gabi, huwag tayong umalis na babay magpungon ba sa atong kasing-kasing. Wala bang, alam niyo yung parang may putakte na pag tinusok ka, talagang hindi ka matahimik. Dahil mayroong naiwan. Ayun ang nais kong dalhin natin. Dalawang bagay nito. Sana manatili ito sa puso natin. Matapos nating makilala si Jesus, marinig si Jesus. At makakuha ng leksyon sa taong ito na alam niyang kulang siya, ngunit tumalikod siya dahil hindi siya ayon sa kanyang kondisyon. Itong una, tinik sa ating puso na dapat bumaon at maiwan. Saan nakatuon ang iyong puso? Saan katuon? Saan nakatuon ang puso mo sa paghahanap ng totoong kapayapaan at kasiyahan? Tulad ba nung binatang ito? Nasa kayamanan? Nasa relihiyon? Nasa pangalan? Pangako ba ng mundo? Pangako ng kasalanan? O pangako ni Kristo? Ibenta mo lahat yan. Pamigay mo. At halika. Sumunod ka sa akin. Yun ang sinabi ng Panginoon. Alam kong naunawaan nito eh. Alam kong naunawaan nito. Nang pagdadalo sa iglesia at ang pamumuhay moral, mabuti ito, pero hindi ito ang makapagliligtas sa iyo. Alam niya? Alam niya? Naisip ko na ba kung anong kulang sa iyo? Maaaring sabihin natin, ang masabi ko lang, hindi ba kailangan mo patuloy siya? Ano magpatuloy siya sa ganyang buhay? Lumapit kay Jesus at sumunod sa tatamang timbang mo. Hindi ka makatulog. Kaya ikalawa na gusto kong baon sa ating puso. Kung paano si Pablo, in behalf of Christ, alang-alang kay Kristo, ganyan din po ngayong gabi, alang-alang kay Kristo, nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ang iglesia sa iyo. Sundin mong kalooban ni Jesus. At hindi ang iyong kondisyon, hindi ang iyong kalooban. At ito ay makakatiyak ng buhay. Buhay na wala. Tayo yung lalaki.